sa unang kronika, kabanata 22, mga talatang 17 hanggang 11. First Chronicle chapter 22 verses 17 to 19. Unang kronika 22, 18 hanggang 19. Nakuha na po? Okay, sabi po rito sa mabuting balita, Biblia po ito na babasahin ko. Sabi po rito, inatasan ni David ang mga pinuno ng Israel na tulungan si Solomon. Sinabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso't kaluluwa. Simulan ninyo ang pagtatayo ng santuaryo niya upang madalaro naroon ang kabal ng tipan ni Yahweh at ang lahat ng sagradong kagamitan para sa pagsamba sa Kanya. Pagpalain po ng Panginoon pagkabasa ng Kanyang salita. Pinaka-key verse po natin ay sa verse 18. Sabi po sa verse 18, sinabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwanan. Kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Yun po. Ulitin ko po, sabi rito, sinabi niya, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwanan. Kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan saan mang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupaing ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Okay. So yan, sabi natin pinapatnubayan. Okay. Kaya sa hapon pong ito, ang paksa ko po na isi-share sa inyo, pinamagatan ko pong buhay na may tagapatnubay. Ngayong hapon po, ito yung ating pag-aaralan. Pinamagatan ko pong buhay na may tagapatnubay. Okay, bilang tao, o lalo na bilang mga mananampalataya, dapat nating maunawaan na ang buhay natin ay nakadesign na araw-araw kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba kayo na kailangan natin ang patnubay? Okay, kaya nga po sa Biblia, may iba-ibang tawag sa atin. Tinawag po tayo sa Bible na tupa. Na kung saan ang tupa kailangan ng pastol o shepherd. Ano po? Ibig sabihin, kung walang kahit may tupa, hindi magiging maayos ang buhay ng tupa kung walang pastol. At ang pastol, siya ang patnubay ng tupa. Amen? Tinawag din tayong anak. Nang ibig sabihin, dahil anak, kailangan ng patnubay ng ama. Naintindihan po? Tinawag din po tayong kawal. Na kung saan bilang mga kawal, kailangan mayroon tayong tagapatnubay na walang iba yung pinuno o commanding officer. Diba? Yun po yung sinasabi sa Timothy. Kaya po, marami pa pong tawag sa atin na nagpapakita na bilang tao, bilang mga mananampalataya, kailangan talaga natin ang patnubay. Amen? Okay. Kung ano ito at bakit, ito ang pag-aaralan natin ngayon. Kaya ang pag-usapan natin ngayon ay rooted SPG. Striktong patnubay at gabay ng Diyos ang kailangan. Okay, yun po ang pag-usapan natin ngayon. Yeah. Ngayon, 3 puntos lang po ang ating pag-aaralan para lubos nating maintindihan ang ating mensahe. Okay. Number 1 po, na puntos natin ang tagapatnubay na kailangan natin sa buhay. Yeah. Ang tagapatnubay na kailangan natin sa buhay. Sa talata, sino rito yung binabanggit? Sabi po rito, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Bago po natin talakayin, bigyan ko muna po kayo ng background. Ang background po nito is yung time po na si David may matanda na. Tapos, di ba nung time ni David, gusto niyang magtayo ng templo para kay Lord. Pero sabi sa kanya, hindi ikaw magtatayo ng templo para sa akin. Ang magtatayo ng templo, ang anak mong si Solomon. Di ba? Kaya po, itong time na to,
ini-encourage niya lahat ng mga leader. Ini-encourage niya lahat po ng mga leader doon sa mga Israelita. Sinasabihan niya, kaya sa verse 17, sinabihan niya na tulungan si Solomon. Ano po? Tulungan si Solomon. Ngayon, tapos ito na nagkwento siya na pinakita niya na kaya nila nararanasan ang lahat ng mga magagandang bagay. Ang sabi niya, dahil mayroon sa inyong pumapatnubay. Amen? Okay, alam niyo po ba na lahat ng nararanasan natin na maganda sa buhay, kahit minsan pangit, minsan maganda, minsan pangit, dalawa lang naman ang pangyayari, di ba? Pangit saka maganda. Yan lang. Pero sabi nga po sa Bible, lahat ng mga mananampalataya kay Kristo, sa Roma 8:28, lahat, pagpangit man o maganda, sabi doon, lahat yun nagkakalakip na gumagawa para sa ating ikabubuti. Kahit yung sa tingin natin minsan pangit na pangyayari, pagdating ng oras, inaayos siya ni Lord para pa rin sa ating ikabubuti. Amen? Sabi nga, all things work together for our good. Amen? Kaya po, ang sarap mabuhay na nasa Diyos. Amen. Yung nasa katabi mo, ang sarap mabuhay na nasa Diyos. Amen? Okay, ito po. Sabi rito, pinapatnubayan kayo ni Yahweh. Okay, kaya ang binabanggit dito mismo sa talatang ito, sa Tagalog, ang nakalagay is Yahweh. Pag tinignan nyo sa English, ang nakalagay is Lord. Kasi po, ang Yahweh, ang ibig sabihin is Lord. Ano po? May iba kasi niya na, pag sinabing Yahweh, ang meaning ka ang Lord, tapos sa iba naman na word is Jehovah. Yan, pare-pareho lang yan. Ano po? Ang Bible kasi, may tatlong language na ginamit. Ang isa is yung Aramaic, yung Old Testament, dalawa. Aramaic saka Hebrew. Tapos po, ang New Testament is Greek. Yan. Kaya pag nabasa niyo yung Yahweh, magtataka kayo sa Tagalog, pag binasa niyo sa English, ang nakalagay Lord. Diba? Pero pareho lang ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, ito'y tumutukoy sa ating Diyos. Sa Israel kasi, is yung, ang Yahweh, sa kanila kasi walang vowel. Ano ba yung vowel? A, I, E, O, O, diba? Yan. Sa kanila, ang pakasulat ng Yahweh, Y-H-W-H. Iwan kung paano nila yung binabasa. Basta ganun yung pakasulat ng Yahweh. Tapos sa pagdating sa atin, nilagyan na ng vowel. Kaya Yahweh. Yung Y, nilagyan ng A. Tapos sunod baga H. Tapos yung W, nilagyan naman ng E. Kaya Yahweh. Naintindihan po? Okay, yun. Pero ang binabanggit dito na Yahweh, ito'y tumutukoy pa rin sa Diyos. Ano po? Ganun, parang magkakaiba-iba lang na salita, pero isa lang naman ang kahulugan. Kaya minsan maraming nagtatalo-talo. Kasi ang tunay na pangalan ng Diyos Yahweh, sabi ng ibang tunay na pangalan ng Diyos Jehovah. Hindi, ang tunay na pangalan ng Diyos ganito. Hindi nila alam, pare-pareho lang ang ibig sabihin. Okay, yun. Ngayon, malinaw po rito. Nasabi rito, ang tagapatnubay na kailangan natin sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo na kailangan natin ang patnubay ng Diyos sa ating buhay? Yeah. Pag tinignan niyo po ang ibig sabihin ng tagapatnubay, pag tinignan niyo po sa dictionary, ang ibig sabihin ng tagapatnubay, tagapanguna. Yan, ibig sabihin, siya yung nangunguna, tagagabay. Yan, di ba? Halimbawa, ang mga anak, ginagabayan ng magulang. Ganon. Tapos, tagaakay. Yan, pag naglalakad, lalo pa pag ang bata hindi pa marunong maglakad, hinaakay. Amen. Taga-akay. Isa pang kahulugan yan is tagapagpahintulot. Ito ang magandang kahulugan pa nito. Tagapagpahintulot. Alam mo yung sabihin ng tagapagpahintulot? Pag sinabing tagapagpahintulot, siya ang magpapasya kung dapat o hindi. Amen. Pag sinabing niyang go, gagawin mo. Pag sinabing hindi, hindi. Yan ibig sabihin, tagapagpahintulot. Yan, minsan sa buhay natin, ang alam lang natin, sa sarili natin, gawin ko anong gusto natin. Hindi natin alam na dapat talaga maging patnubay si Lord sa buhay natin. Amen? Yung bang, pag pinahintulutan ka sa isang bagay, gawin mo. Pero pag sinabi niya hindi, hindi. Yun po ba? Iba kasi yung God's will baga sa permissive will. Pag sinabing God's will, ito yun talaga ang gusto niya. Amen? Pag sinabing permissive will, ang ibig sabihin po noon, gusto mo, mapilit ka lang, kaya pinahintulutan. Parang katigasan, dahil sa katigasan, dahil sabi sa Bible, dahil sa katigasan ng inyong ulo, ganito, ganyan, ganyan. Parang halimbawa, ang isang anak,
nagpupumilit sa isang magulang, sabi pupunta ako doon, pupunta ako doon. Tapos sabi ng nanay o tatay, wag ka pupunta doon. Tapos sa sobrang kulit, sige na nga, ang tawag doon, permissive will. Pero hindi talaga yun ang gusto ng magulang. Nakuha natin. Tapos sasabihin pa nga, sige na nga, bahala ka, wag mo akong sisisihin. Di ba? Pag ganito, ganyan. Di ba? Kaya pagbalik, sabi ko na sa inyo, di ba? Bilang mga magulang, inuunawa pa rin ang anak. Ano po? Okay. Makikita natin, yung ibig sabihin po ng permissive will. Ganon din tayo minsan. Si Lord, sinasabi ng salita ng Diyos, huwag ganyan. Tapos, gagawin natin, magpupumilit pa rin tayo sa kung anong gusto natin. Tapos, hayaan ka ni Lord, ang tawag doon, permissive will. Amen? Pero iba yung God's will. Pag sinabing nabubuhay tayo sa patnubay ng Diyos, ang ibig sabihin, namumuhay ka ng ayon sa kalooban niya. Magkaiba yung pinayagan ka dahil sa kakulitan mo, sa pinahintulutan ka dahil sa kakulitan mo, sa yung ginagawa mo, gusto niya talaga. O, sa palagay ninyo, sa mga magulang, kapag ang ginagawa ng inyong mga anak ay gusto talaga ninyo, ano ba ang nararamdaman ninyo? Ha? Ano ba ang nararamdaman ninyo? So, masaya po. Amen. Ganon din si Lord. Pag namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Yan. Kasi kaya nga, mas kahit sa buhay ko noon, may gusto ako, may pangarap ako na iba sa gusto ni Lord para sa akin. Nung sinunod, yung will niya, yung gusto niya sa buhay ko, yung calling, yung panawagan niya sa akin, hindi naging madali. Mga sobra 1 year yatang pinag-isipan ko. Pero doon pa rin, nanalo pa rin ang kalooban ng Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, pag sa kalooban ng Diyos tayo sumusunod, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng bagay magiging maayos. Amen? Palapakan nga natin Panginoon sa bagay niya. Okay. Ayan, yun po ang ibig sabihin, tagapagpahintulot. Kaya huwag mong kalilimutan, magtanong ka lagi kay Lord. Iba pang word is tagagiya. Yan. Tagahatid. Pwede rin pala yung word na tagahatid. Siyempre, siya talaga di ba maghatid sa atin sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen? Sino pa ang gustong mapunta sa langit? Ang tanong, sigurado kang mapupunta ka roon. Excited ba kayo mapunta roon? Sino ang gusto nang mauna? Okay. Hindi. Depende sa right time ni Lord. Ano po? May timing ang lahat ng bagay. Sa English, ang nakalagay, guide, director. Alam nyo, ang ganda ng pelikula dahil sa director. Kasi may director. Sa buhay natin, importante ang director. Amen. Pag sinabi kasi yung director, siya yung nag-guide. Yung, di ba, pag sabi, cut. Sabi, action. Di ba? Tapos, sabi, iyak. Iyak. Tawa, di ba? Ganun ang director. Yan. Okay. Tapos, leader. Yan. Yun, yung gumagabay. Shepherd. Yan. Pastol. Isa pang kahulugan ng tagapatnubay is pilot. Yan. Maganda di ba yung pilot is yung nagpapalipad ng eroplano. Yan. Ituring natin sa buhay natin na si Lord parang pilot. Minsan po naranasan namin sumakay ng eroplano nang umuulan. Tapos, madilim. Nung nasa taas na, nakakakaba. Kasi hindi wala kang nakikita. Siyempre, puro ulap. Pero, inisip ko na lang, sabi ko, alam naman ng piloto kung paano niya to bababain. Kung paano to maglalanding. Sa unahan, wala nang ulap. Maliwanag na nung pagdating namin sa Manila. Kaya, minsan sa buhay natin, minsan sa buhay natin, mga nangyayari sa buhay natin, minsan nakakaranas tayo, parang ganon, parang nakasakay ka sa eroplano, tapos may piloto, tapos yung piloto yung nagpapatakbo ng eroplano, tapos, minsan dumadaan sa ulap na wala kang makita. Diba? Tapos iisipin mo, kakabang ka, paano kaya? Diba? Basta isipin mo na lang, bahala ng piloto. Sa isipin mo na lang, alam niya kung saan kanya dadalhin. Amen? Ganon din sa buhay. Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok, minsan naman nasa maliwanag, ibig sabihin clear na clear ang lahat ng bagay sa buhay mo. Parang
ang ganda. Pero minsan wala kang makitang pag-asa. Hayaan mo ang piloto ng buhay mo si Lord. Amen? Amen. Basta, ano man ang mangyari, dadalhin ka niya sa destination na gusto niya para sa iyo. Sa iyong ikabubuti. Amen. Palapakan natin ating Panginoon sa gagawin. Yun, pilot. Ito ang pinakamaganda pang meaning, source. Yan, pinagmumulan. Ito ang pinakamaganda pa. Matindi pati pala ang taga patnubay natin. Siya rin ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? Amen. Yun po. Kaya po, tandaan natin, si Lord ang the best na taga-patnubay. Minsan po, ang ginagawa ni Lord para niya tayo patnubayan, ginagamit niya yung kanyang salita. Diba sabi sa awit 119 verse 105, pakinggan yung pagagandahin ko lalo ang pagkabigas parang tula. Para mas maganda ang dating. Sabi nito, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen? Yung word ni Lord, ginagamit niya para gabayan tayo. Sa pagdidesisyon araw-araw, sa mga narasa, pag naguguluhan ka, ang Bible po, the best yan na nagtuturo sa atin, na nagagawin sa atin. Amen? Kaya maganda talaga na nagbabasa ng Biblia. Sabi ni Mo kanina sa testimony, noon, dalawa lang ang alam niya na verse. Ang isa, mali-mali pa. Ang pinaka-perfect niya, John 3:16. Ngayon daw, marami na. Kaya sabi namin sana kanina, mag-sample ng kahit 5. Mamaya pa sampulin natin pagkatapos. Okay, yon. Kaya po, ang kailangan natin, sa buhay natin, ang pinakakailangan natin, ang tagapatnubay na kailangan natin sa buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Okay, yun ang unang puntos. Pangalawang puntos, ang mga pakinabang ng buhay na may tagapatnubay. Una, ang tagapatnubay na kailangan natin sa buhay, ang Diyos. Sabi ko sa talata. Amen? Pangalawa pong puntos, ang mga pakinabang ng buhay na may tagapatnubay. Pag mayroon tayong tagapatnubay, mayroon pong mga pakinabang, sabi sa talata. Amen? Puro peace. 4 na P. Okay, ang una, nasa verse 18. Ang lahat naman pala ito nasa verse 18. Kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan sa anumang lugar. Niloob niyang malupit ko ang mga dating naninirahan sa lupain ito. Sila ngayon ay alipin ninyo at Yahweh. Yun. Okay, di ba ang binanggit po doon, ang sabi po doon, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh. Dahil pinapatnubayan ni Yahweh, ang sabi doon, hindi niya kayo iniiwanan. Okay, kaya po ang unang pakinabang ng may tagapatnubay, unang-unang pakinabang po natin is yung pagsama ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa kanyang presensya. Pag pinaintulutan mo si Lord, na siya po yung maging patnubay ng buhay mo, pakikita po natin doon sa talata, lagi niya tayong sasamahan. Amen. Amen? Yung presensya ng Diyos patuloy nating mararanasan. Alam niyo po, hindi basta-basta kapag kasama natin ang Diyos. Yun, sabi nga sa kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Diba? Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Pag alam mo kasama mo ang Diyos, kahit may mga problema, hindi ka mababalisa. Amen? Pag alam mong kasama mo ang Diyos, kahit may mga nangyaring pandemic, hindi ka mababalisa. Alam mo, si Lord, sagot niya ang buhay mo. Kaya siya sabi niya, relax ka lang anak, sagot kita. Amen? Example, di ba, pinipita naman, may mga namatay sa virus, ganyan-ganyan. Tanda natin, ang buhay natin, hawak ng Diyos. Pag gusto niya nang mamatay tayo, mamamatay tayo. Pero pag ayaw pa, mabubuhay ka pa rin. Amen? Ako ang pinaniniwalaan ko, basta may purpose pa si Lord sa buhay ko, hindi pa ako mamamatay. Pero pag wala ng purpose ang buhay ko, wala ng purpose si Lord, tapos na. Amen? Kaya po, ito lang. Gusto niyo bang masigurado na next year, buhay pa kayo? Gusto niyo masigurado? Ha? O sino ang ayaw ng abutan ng 2022? gusto niyo po bang masigurado na next year, buhay pa kayo? Ito lang ang sikreto, sabi sa Bible. Mamuhay ka na laging may purpose o ayon sa purpose ni Lord. Pag namumuhay ka ng ayon sa layunin ni Lord, pag alam mo pang may layunin pa si Lord sa buhay, hindi ka mamamatay. Amen? Yun sinasabi ko sa inyo.
Kaya, basta alam mo na may plano pa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa mamamatay. Marami na po akong kilala ng mga tao, ang daming pinagdaanan, ang daming mga naranasan sa bingit ng kamatayan, pero buhay pa rin. Alam niyo kung bakit? Dahil may purpose pa si Lord. Pero pag oras na, sa akin naman, ano naman, halimbawa, kunin niya na ako, sabi ni Pablo, nalilito ako. Gusto ko nang umuwi sa piling ni Kristo, kasi masaya doon, pero gusto ko rin mabuhay pa. Sabi niya, pag napunta na ngayon sa piling ni Kristo, sabi niya, masaya ako. Pero pag ako nabuhay pa, matutulungan ko pa kayo na lumago sa pananampalataya. Tapos sabi niya, basta sigurado ko ngayon, mabubuhay pa ako dahil gusto ko pa kayong tulungan sa pananampalataya. Amen? Ganun lang yung kasimple. Kaya sa anak ng Diyos, ano man ang mangyari para sa Kanya, ayos lang ang buhay. Mabuhay, pakinabang pa rin kasi maglilingkod ka kay Lord. Mamatay, pakinabang pa rin kasi sa langit ka. Amen? Sarap talaga mabuhay sa Diyos. Sige, sabihin mo sa katadyong, ang sarap talaga mabuhay sa Diyos. Gano'n sabihin mo, dali. Yan. Italabang natin ang ating Panginoon. Okay. Sabi po rito, basta kasama natin ang Diyos, solve lahat. Amen? Ito, mayroon pong kwento sa Bible, si Moses, alam niya ang kahalagahan ng pagsama ng Diyos. Basahin ko po sa inyo, sa Exodus chapter 33 verse 2, tapos talon sa 14, sa 15. Sabi rito, sabi ni Lord sa kanya, ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Paunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananiyo, Amoriyo, Hitiyo, Perisiyo, Hibita, Jebusiyo, hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipon ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Ito, kasi nung sumuway yung mga Israelita, grabing tigas ng kanilang ulo, ito yung sinasabi ni Lord, sinusuway nila, tapos sabi ni Lord, sige, papupuntay kasi di ba sasakupin nila yung promise land, yung lupang pangako na para sa kanila. Sabi niya, sige, pumunta na kayo doon, paunahin ko doon ang mga anghel, lahat ng kaaway ninyo mawawala na, aalisin ko doon. Tapos doon sa lugar na yun, mayaman. Sabi doon, mayaman ang inyong pupuntahan, masaganang lupain. Pero hindi ako sasama sa inyo, baka malipon ko lang kayo sa katigasan ng inyong ulo. Pero matindi, di ba? Ang pupunta nilang lugar, mayaman, masaganang lupain. Ibig sabihin talagang may enjoy nilang buhay. Pero ang problema, hindi sila sasamahan ng Diyos. Wala yung presence ni Lord, wala yung patnubay ng Diyos. Amen? Pero anong sabi ni Moises? Ang sabi po rito ni Moises, ang sabi niya, sa verse 15, hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Amen? Makikita po natin doon na ibang klase si Moises. Para sa kanya, aanin niya ang yaman ng lugar. Sabi doon, pati yung tagumpay nandoon na. Pero ang sabi ni Moises, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na lang kami dito paalisin. Yang ibig niya sabihin, kahit doon mayaman sa lugar na yun, kung hindi niya kasama ang Diyos, useless lahat. Amen? Sa madaling salita, itong talatang to, malinaw. Pwede kang yumaman, pwede kang umunlad nang hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Malinaw sa talata. Masagana, mayaman, pumunta kayo pero hindi ninyo kasama. Ibig sabihin, pwede mong maranasan. Kaya sabi ng iba, o tingnan mo, maunlad na ang buhay ko, masagana na ang buhay mo. Kaya kahit wala ang, hindi naman ako naglilingkod sa Diyos, hindi naman ako sumusunod sa Diyos, hindi naman ako nananalig sa Diyos, pero masagana ang buhay ko. Tama po. Kasi pwede kang umunlad, pwede kang yumaman, pwede kang umasinso, nang wala ang Diyos. Malinaw sa talata. Amen? Bakit? Kahit po sa Mateo 4:4, lahat ng yaman sa mundo, nai-offer ng demonyo kay Kristo. Ibig sabihin, kanyang payamanin kahit hindi mo kasama ang Diyos. Pero maniwala po kayo, sa lahat ng yaman sa mundo, mas mahalaga ang presensya ng Diyos. Kaya nga po hindi pinagpalit ni Kristo ang lahat ng yaman sa mundo. Bakit? Hindi niya pinagpalit sa pagsamba. Kasi alam niya na sa pagsamba, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen? Amen. Maniwala po tayo, ano man ang maabot natin sa buhay, ano man ang maranasan natin sa buhay, useless yan pag hindi mo kasama ang Diyos. Kaya, dapat alam natin ang kahalagahan ng pagsama ng Diyos. Amen? Okay.
Pero po, si Moises, kung alam ni Moises ang kahalagahan ng pagsama ng Diyos o presensya ng Diyos, yung panganay, sino po nakabasa yun sa kwento ng alibughang anak? Diba dalawa yun, yung panganay saka bunso. Maraming yung bunso kasi yan siya yung alibughang anak, diba? Pero pag pinag-aralan mo, pareho lang naman yung dalawa. Kasi yung bunso, yun, linustay yung kabuhayan, tapos ang ginawa niya baga, inubos yung kabuhayan, kinuha yung mana, o dahil mahal siya ng ama, binigay lahat ng mana. Pero ang problema, nilustay niya lahat. Amen. Pero alam na bakit ko nasabi pati yung panganay alibughan din? Kasi sa kasama ng ama, marami palang hinanakit at reklamo sa ama. Di ba? Kasi sabi niya nung umuwi baga, pinaghanda. So, tapos siya baga, grabing hinanakit. Buti na lang siguro nung birthday din na walang naghinanakit ng mga panganay. Di ba? Sobrang di ba sobrang hinanakit ng panganay. Sabi niya, yung anak mo ngayang lumustay ng lahat ng iyong yaman. Sabi niya doon, yung mga anak kinuha, dilustay sa mga maling pamumuhay. Tapos nung bumalik, pinaghanda mo pa, pinagdiwang. Sabi doon, nagkatay pa ng tinatabang guya. Di ba? Samantalang ako nakasakasama mo, sabi niya, hindi mo man lang ako binigyan kahit isang bisirong kambing. So, ano sagot ng ama sa kanya? Anak, sa lahat ng oras kasama kita. Ako'y lagi mong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo. Mali pala, ang lahat ng akin ay iyo. Buti na lang, hindi niyo pansin. Parang sinasabi ng tatay o ng ama, mas mahalaga ba sa iyo yung kambing kaysa presensya ko? Amen? Anong gusto mo? Kambing o presensya? Ay, gusto sabihin. Minsan kasi, basta maayos ang ating buhay, pakiramdam natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Diba? O kaya minsan naman, mas hinahanap natin yung ibinibigay niya kaysa sa Kanya. Mas magandang hanapin siya nagbibigay. Amen? Tingnan niyo si Pedro. Nung maka-jackpot, iniwan niya yung jackpot, lumapit kay Kristo. So talata, malinaw, give up niya kasi may kuning na sa kanya. Ano po? Okay, ganun talaga pag may panawagan, may give up. Ito, ang gusto ko lang makita natin sa buhay natin, iba. Mas, kumaga sa makamit man natin lahat sa buhay natin, maranasan man natin lahat sa buhay natin, kung wala ang presensya ng Diyos, wala ang pagsama ng Diyos, walang kabuluhan ang lahat. Sabi ni Kristo, anin mo man, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundo. Kung ang kaluluwa mo naman, mapupunta sa impyerno. Pero ayos lang, na umunlad ka, umasinso, na kay Kristo. Ang kinikwento ko po sa inyo rito, o ang sinishare ko po sa inyo, na wag natin papayagan na yung mga blessing na tinatanggap natin, maging dahilan para mawala tayo sa presensya. Amen? Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Yun. Kaya po, dapat makita natin kung gaano kahalaga ang pagsama ng Diyos. Amen? Ito, kinaugalian na ito. Diba yung, minsan mas mahalaga sa atin yung blessing kaysa presensya niya. Parang ganito. Minsan sa iba, mas mahalaga yung pasalubong kaysa hindi makarating. So, ka lang hindi ka makapunta, basta may pasalubong. Sa palagay nyo, alin mas masaya? Yung kayo nagsasama-sama o yung kahit wala siya, basta may pasalubong dumating? Sabi ng iba, okay lang, huwag kang pupunta, basta makarating ang pasalubong. Diba? Tama, correct. Diba, minsan ganon? Ang dami na pati ngayon, may NBC, may GNT, may ano pa yung isa? Ninja ba, Pero mas masarap pa rin, di ba, nagsama-sama ng iba? Andyan na yung presensya, nagsama-sama, walang pasalubong, malungkot. Bakit? Walang pasalubong. Okay lang sana na hindi ka nakapunta basta may pasalubong. Minsan ganun tayo sa Diyos, di ba? Na mas mahalaga sa atin ang blessing kaysa Kanya. Huwag dapat. Amen? Tandaan natin, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa lahat ng bagay. Amen? Palapakan natin ating Panginoon sa bagay natin.
Hindi kayang punuan ng lahat ng bagay sa mundo ang lugar ng Diyos sa puso natin. Maniwala po tayo. Kahit makamta natin lahat, may kulang pa rin tayo. Bakit? Sadyang nilikha tayo na may lugar ang Diyos sa puso natin. Amen? Tapos isa pa po, sabi po rito, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh, hindi niya kayo iniiwanan. Kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan sa angmang lugar. Yan. Kaya kung ang una, pagsama, ang pangalawa, pagtatamasa ng kapayapaan. Yan. Pag ikaw ay nasa patnubay ng Diyos, tatamasahin mo ang kapayapaan. Amen. Ang nakalagay pati, saan mang lugar. Kaya pagkasama natin ang Diyos, kahit tayo nandito sa Bulabog, kahit yung mga nandito ngayon nasa Manila, umuwi na sila, basta kasama nila ang Diyos, lahat tayo magtatamasa ng kapayapaan. Amen. Sabi ko, di ba? Kaya tinatamasa ninyo ang kapayapaan saan bang lugar. Amen? Kung natatandaan nyo nung linggo, ang tema ni Pastora Chris, lubos. Ulitin ko yung outline. Lubos na kapayapaan. Di ba? Okay. Ngayon, malinaw po na kapag tayo nasa patnubay ng Diyos, isa sa promise niya is peace. Ano po? Kapayapaan. Ngayon, ito po yung sinasabi sa Exodus chapter 33 verse 14. Di ba sabi niya doon, sasamahan ko kayo, sabi po ng Panginoon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Yeah. Kaya pagkasama mo ang Diyos, mapayapa ang buhay. Ang ibig sabihin kasi po ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin, wala ka ng problema. Hindi nga. Pag nasa Diyos, wala nang problema. Ba't ako may problema pa rin? Mayroon pa rin. Amen? Pero ang ibig sabihin ng may kapayapaan, yung kahit may mga problemang pinagdadaanan, nakukuha mo pa rin maging mapayapa. Ang isang kwento niyan, yung may isang hari na nag-request sa mga pintor. Sabi niya, sino ang makapagpipinta para sa akin? Na kasi gusto ko magulo ngayang isip ko, gusto ko ngayang matahimik, gusto ko ngayang magkaroon ng kapayapaan. Sino kaya sa inyo ngayang makapagbibigay sa akin ng painting, na sa painting na yon, pag nakita ko, magiging mapayapa ang buhay ko. Sa tingin ko palang magiging mapayapa. May mga gumawang pintor. Tapos may isang pintor na gumawa. Ang ginawa niya po, yung isang puno, tapos yung puno, binabagyo. Tapos, binigay niya sa hari. Nung nakita ng hari, galit na galit yung hari. Sabi ko, magprinting ka ng kapayapaan. Ba't ano nga yung kapayapaan dyan? Isang punong kahoy, tapos binabagyo. Paano magiging mapayapa ang punong kahoy na binabagyo? Sabi ng pintor, tingnan mong mabuti, mahal na hari. So, tingnan mong mabuti. So, tinitigan ng mahal na hari. Habang tinitingnan po ng hari, yung punong kahoy na binabagyo, nakita niya sa puno, may butas na maliit. Sa butas na maliit, may ibon na natutulog. Sabi pala ng hari, anong kapayapaan doon? Tapos kininto ng pintor. Sabi niya, tingnan mo, nung nakita niya, yung mahal na hari. Nung tinignan niya po, tapos pinaliwanag ng pintor. Sabi niya, nakikita niyo po na kahit binabagyo yung punong kahoy, sa butas ng punong kahoy, may isang ibon na natutulog. Ibig sabihin, kahit may bagyo, payapa yung ibon. Amen? Yun yung tunay na kapayapaan. Na hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. Ang tunay pong kapayapaan, mas kahit magulo sa paligid mo, sa loob, sa puso mo, may kapayapaan ka. Kasi ang tunay na kapayapaan, wala sa labas, nasa loob ng puso natin. Amen? Nasa buhay natin. Kahit may mga taong ngingiti-ngiti, mas tumatawa, pero sa puso niya, walang kapayapaan. Amen? Pag ganyan-ganyan, Pero ang totoo, sa loob niya, malungkot siya. Amen? Pero may mga tao naman, akala mo, nakaupo lang, pero sa puso niya, payapa siya. Ang tunay na kapayapaan nasa loob. Pero makikita yan sa labas. Sabi niya, ako ngaya, ba't ngaya parang lagi kang nakasimangot? Ang kapayapaan ko, laging nasa loob. Hindi naman. Dapat nagmamanifest yan. Amen? Lagi kung talagang mapayapa ka, makikita yan sa mukha mo. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo. Ano sa tingin mo? Kaya po, ang tunay na kapayapaan matatagpuan lang natin sa Panginoon. Si Jesus po, bago siya mamatay sa cross at pagkatapos na nabuhay na muli, inulit-ulit niya po ito. Mababasa natin ito sa John chapter 14, John chapter 16, John chapter 20.
Kaya kung hahanapin nyo kung saang verse ito, matatagpuan nyo to dyan sa dyan. Bago po siya mamatay, ang sabi niya po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Nung mabuhay siyang muli, ang sabi niya naman, habang nagkakatipon, sumain nyo ang kapayapaan. Sa kanilang kalagitnaan, ang unang-una niyang diniklara, sumain nyo ang kapayapaan. Bakit po? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung time na yun, gulong-gulo ang mga alagad. Kasi nga, hindi nila lubos maisip na ang kanilang leader, si Jesus, na nagsasabi na tagapagligtas, namatay sa cross. Nakalimutan nila yung promise ni Lord na sa ikatlong araw, mabubuhay akong muli. Di ba? Kaya diniklara niya, sumain niyo ang kapayapaan. Ganun talaga si Lord. Ang unang ibinibigay niya sa tao, kapayapaan. Bakit? Lahat ng bagay, pag natanggap mo ang kapayapaan, magiging maayos. Kasi ganito, hindi ka makakapag-diskarte ng maayos pag wala kang kapayapaan. Kahit magtrabaho ka, pag wala kang kapayapaan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. Amen? Magluluto ka ng walang kapayapaan, hindi ka makapagluto ng maayos. Imbis asin ilalagay mo, nailagay mo asukal. Diba? O, tingnan mo mga natataranta. Nagtimpla ng gatas na itimpla asin. Diba? Sino na nakaranas dito? Mayroon nga akong alam na nataranta. Hindi naman siya ang pasyente. Pagdating sa ospital, siya ang nahiga sa higa. Hindi ko na lang pangangalanan. Kasi pag pinangalanan ko, kismis na. Kahit tanungin niyo ako, hindi ko sa inyo sasabihin. Bugbugin niyo man ako. Di ba? Nakuha po natin. Kaya po ang gusto ni Lord, ang unang tanggapin natin, kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, ang ibinibigay ko sa inyong kapayapaan, hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Amen? Ang kapayapaan na galing sa Diyos, hindi mo mahahanap dito sa mundo. Amen? Tanging sa Kanya mo lang mahanap. Amen? Talapakan natin Panginoon. Tandaan, pag ang Diyos ang tagapatnubay, mapayapa ang ating buhay. Talapakan natin Panginoon. Okay. Ang pangatlo po, basahin ko ulit. Sabi rito, verse 18, sabi po rito, kayo ay patuloy na pinapatnubayan ni Yahweh, hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan sa amang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan sa lupay nito. Yung salita po rito, ang pinakakulo natin yung salitang malupig. Ibig sabihin po kasi ng nalupig, ibig sabihin natalo. Kaya po ang una na pakinabang ng buhay na may patnubay, una pagsama ng Diyos, pangalawa pong pakinabang, pagtatamasa ng kapayapaan. Ang pangatlo po, sabi po rito is pagtatagumpay laban sa kaaway. Yan, pagtatagumpay laban sa kaaway. Sino po ang naniniwala na tayo po ay may kaaway? Ang kaaway po natin hindi tao. Amen? Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 12. Ang kaaway natin ay hindi tao. Amen? Mga heavenly principalities, ang demonyo. Hindi po ang kaaway natin tao. Minsan namamali ang tao, ang Kristiyano. Kaya si David matalino. Alam niya kung sino ang kaaway niya. Nung bago siya lumaban kay Goliath, maraming gustong umaway sa kanya. Una yung kapatid niya. So, ba't ka pumunta rito? Ba't nagpapalibre ka lang? Sabi niya. Dapat sana nagpapastol ka ng tupa. Ba't nandito ka? Pero hindi niya inaaway ang kapatid niya. Tumalikod lang siya kasi alam niya hindi yun ang kaaway niya. Pagdating kay Saul, minaliit naman siya. Ikaw ang lalaban, bata ka pa, may gatas ka pa sa labi, di ba? Pero hindi niya naman pinatulan si Saul. Pero nung si Goliath na ang humamon sa kanya, hinarap niya. Kasi alam niya, yun ang kaaway niya. Kaya dapat alam mo ang kaaway mo. Amen? Minsan mali ang mga Kristiyano. Yung kapwa niya, mga kapwa niya kapatid kay Kristo, yun ang inaaway. Minsan naman, pamilya. Ang laging kaaway, pamilya. Tapos pag may problema, lalapit sa pamilya. Kailangan pala kita. Diba? Amen. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, tatandaan kita. Mula ngayon, sabi mo, mula ngayon, hindi na kita ituturing na kaaway. Totoo, di ba? Ang kaaway natin, hindi tao, kundi ang demonyo. Amen? Saka yung mga maling sistema sa mundo, yun ang kaaway natin. Minsan dinadaya tayo ng demonyo, yung kapatid mo, yung kapatid kay Kristo, kapatid sa laman, minsan asawa, yun ang tinuturing mong kaaway. Kaya ang galing ng Biblia. Pag sumusunod ka sa Biblia, lahat mamahalin mo. Pag ang pakiramdam mo sa asawa mo o sa kapatid mo kay Kristo, kaaway na. O ang sabi niya sa Biblia, love your enemy.
Oh. Pag ang pakiramdam mo naman, kapitbahay na lang siya, ang sabi ng Bible, love your neighbor. Oh. Di ba? Kaya, piliin natin ang kaaway. Amen? Hindi piliin, kilalanin natin kung sino natin kaaway. Kilalanin natin ang ating kaaway. Kaya po sabi rito, pagtatagumpay sa kaaway. Ito ang gusto ko makita. Tingnan po kayo rito. Ang ganda po ng revelation na to. Kasi ganito. Sabi doon ni David, niloob ng Diyos na malupig ko o matalo ko lahat ng mga kaaway na naninirahan dito. Na sinasabi ni David, kaya ngayon nagtatamasa kayo ng kapayanan. Parang sinasabi ni David, naniloob ng Diyos na magtagumpay ako sa lahat ng kaaway. Ngayon, kayo ang nanginginabang. Amen? Dahil po sa niloob ng Diyos na magtagumpay si David, nanginabang ngayon ang mga Israelita. Ito po ang gusto kong makita natin. Alam niyo po ba, naniloob ng Ama na magtagumpay si Jesus sa lahat ng kaaway. Sabi sa Kulosas, ang iyong mga kaaway, ipinarada niyang parang mga bihag. Ang tanong, sino ang nanginginabang ngayon ng tagumpay ni Jesus? O ulitin ko po, hindi na po ng iba. Ang tanong, sino ang nanginginabang ng tagumpay ngayon ng Panginoong Hesus? Tayo. 2 Corinthians 2:14. Ang sabi doon, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay. Yung pinarada niya ng mga kaaway na parang bihag, dahil siya nagtagumpay, yung tagumpay pinasa niya sa atin. Amen? Kaya ibang klase. Pag nandyan ang papatnubay ng Diyos, lagi kang magtatagumpay sa buhay. Amen? Pag nasa patnubay ka ng Diyos, ito sasabihin ko sa bawat isa, pag nasa patnubay ka ng Diyos, hindi ka nakadesign sa pagkabigo. O pagpalawakin natin. Pag sinabing nabigo, ang iba pang kahulugan, nalugi. O kung sa love life, kung sa love life o sa pangarap, nabigo. Kung sa negosyo, nalugi. O, mayroong panghulugan, lasawi. Bagsak. O, tapos kakantakasan, ako nagkamali. Bakit ako ngayon sawi? Pag sawi pati, ang laging itsura, nakangiwi. Nakuha natin? Okay, pero sabi doon, pag nasa patnubay ka ng Diyos, lagi kang magtatagumpay. Kasi po sila, inaayos niya ang lahat basta lumalakad ka sa patnubay niya. Amen? Lapangan natin tayo po. Okay. Mas po napakinabang. Sabi rito, kayo ay patuloy na pinapatnubay ni Yahweh, hindi niya kayo iniiwan, kaya nagtatamasa kayo ng kapayapaan sa anumang lugar. Niloob niyang malupig ko ang mga dating naninirahan dito. Oh, ito pala, di ba, nalupig ni David yung mga naninirahan doon, kaya namoy na mapayapa. O nagtamasa ng kapayapaan ng Israel. Tayo din ang naninirahan dati sa buhay natin, di ba? Mga, sabi sa Episo, ang kumukontrol sa atin, mga espiritu ng masawayin. Amen? Pero nalupig natin ni Kristo, kaya tayo naging masunurin. Salamat sa dalawa na masunurin. Yung iba kailangan pang lupigin. Nalupig. Tapos na, tagumpay na po dyan si Jesus. Amen? Okay, ito po yung last. Sabi po rito, sila ngayon ay alipin ninyo at ni Yahweh. Ito po yung salitang alipin ninyo at ni Yahweh. Yung pinakaklupo natin dito yung alipin ninyo. Kaya po, kung ang una, ano yung una? Napi? Pagsama ng Diyos. Kasama niyo kasi baka kung sinong kasama. Samahan niyo ng Diyos. Pagsama ng Diyos. Pangalawa, pagtatamasa ng kapayapaan. Ano pa? Pagtatagumpay laban sa kaaway. And ito po ang sabi po rito, pamamahala. Kasi sabi ron, ngayon, alipin ninyo. Diba? Alipin na ninyo. Ibig sabihin, ang design sa atin nila talaga mamahala. Kasi pag may alipin, mayroong namamahala. Amen? Nakwa po natin. Ibig sabihin, tiro ko kasi doon, alipin na natin yung mga kaaway, ang mga demonyo, yung mga evil spirit, nasa under na po sila ng ating kapamahalaan. Amen? Pag sinabi mo dyan, layas. Pag sinabi mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka demonyo. Diba? Dito po sa mundo, noong pa man, nilikha na tayo ni Lord na tagapamahala. Amen? Nilikha niya na tayong tagapamahala.
Ngayon, gamitin natin yung authority. Di ba sabi ng in Jesus name, lumayas ka demonyo. Kung hindi ka lalayas, ako ang lalayas. Hindi ganon. Amen. Dapat ang demonyo ang lumalaya sa iyo. Amen. Hindi yung pag hindi ka lumayas, ako ang lalayas. Diba? Hindi dapat ganon. Amen. Amen. Tayo po ay binigyan na ni Lord ng authority. Sino pang naniniwala dito? Na may authority na po tayo. Binisan po tayo ng Panginoon na tagapamahala. Sabi po rito, the enemy is under our authority. Amen? Palapakan natin ating Panginoon sa Panginoon. Kaya huwag kang umasta na talunan. Amen? Huwag kang umasta na talunan. Lagi kang pumosisyon sa buhay na mananagumpay. Hindi ka talunan ng demonyo, hindi ka talunan ng problema, ikaw ay mananagumpay. Okay. Yon. Ngayon, dito na po tayo sa panghuling punto sa atin. Kinakailangan ng may tagapatnubay. Kinakailangan ng may tagapatnubay. Okay. Sabi sa verse 19, kinakailangan ng may tagapatnubay. Sabi po sa verse 19, sino po makapagbasa? Verse 19. Kaya paglingkuran ninyo si Yahweh ng buong puso, kaluluwa, simulan na ninyo ang pagtatayo ng santuaryo niya upang madala na doon ang taba ng kripa ni Yahweh at ang lahat ng sagrado kagamitan para sa pagsamba sa kanya. Yun. Okay. Ngayon po, sabi po roon, ang unang-una kinakailangan ng buhay na may patnubay. Kung alam natin na ang Diyos ang ating patnubay, mayroon tayong kinakailangan gawin. Sabi doon, ang una, sabi rito, kung alam mo na ang Diyos ang iyong patnubay, ang sabi doon, kaya paglingkuran ninyo ang Diyos. Sabi, kaya una, paglingkuran ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Yan. Sino po ang ginagawang patnubay ang Diyos? So, sabi doon, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Ano ba ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos? Ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos, ano man na ginagawa mo para sa karangalan ng Diyos, ang tawag doon, paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen po ba? Ang ibig sabihin po, ng buong pusong paglilingkod sa Diyos, kaya nga buo, ibig sabihin, hindi hati. Madali lang na maintindihan. Ang ibig sabihin ng buong puso, hindi hati. Hindi, ang ibig sabihin po ng buong pusong paglilingkod sa Diyos ng seryoso, paglilingkod ng Diyos na totoo. Yung kung mananalig ka man lang sa Diyos, dapat totoo na. O hindi biro-biro lang. Di ba? So, pag yung hindi mo dapat ikahiya na ikaw ay nananalig kay Kristo. Na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Amen? Sabi sa tema doon, panawagan na ipaglaban. Di ba? Ibig sabihin, kung alam mo, dapat ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Maniniligan ka. Amen? Amen. Yan pa ang ibig sabihin po rito, na paglingkuran mo ng buong puso at kaluluwa. Ibig sabihin ng buong puso, dapat seryoso, totoo, hindi biro-biro. Amen? Ano ibig sabihin ng kaluluwa? Ang kaluluwa po, compose baga siya ng tatlo. Kasi ang tao, compose ng three composition of man, spirit, tapos yung kaluluwa natin, tapos yung katawan. Ang katawan, yung body natin, yung 5 senses. Diba? Anong 5 senses? Sense of hearing, sense of touch, sense of smell. Basta yun na, 5. Pangamoy, pandinig, panlasa, pandama, ano pa? Paningin, yan, okay. Yun po. Tapos, pandilat na. Tapos, tapos, ang espiritu naman natin, yun yung konsensya sa kayong spirit heart natin. Ano po spiritual heart? Okay, ngayon po, ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa, binubuo naman ng 3. Amen? Yung isip, yung emosyon, saka desisyon. Ako pa natin. Yun, intellect, emotion, saka will. Yan po ang kaluluwa. Yan po ang kaluluwa. Ngayon, ibig sabihin po ng paglingkuran mo siya ng buong kaluluwa, ibig sabihin, sa isa-isip mo ang paglilingkod sa Kanya. Amen? Ibig sabihin ng paglingkuran mo siya ng buong kaluluwa, kung ang isa sa function ng kaluluwa, ang emosyon, dapat with emotion. With feeling. Magkumanta ka with feeling. Sabi niya, kay buti-buti mo, Panginoon.
Feeling. Okay, ibig sabihin may emosyon. Pag nararamdaman mong masaya ka na naglilingkod sa Diyos, ipakita mong masaya ka. Oh, pinakita nga. Ipakita mo nga sa katabi mo kung talagang masaya ka sa Diyos. Oh. Sabi ng iba, ano po ang masaya sa buhay na nasa Diyos? Amen. Isa nga pong malakas sa palakpak sa ating buhay na Diyos. Amen. Ito pa sabi, ibig sabihin ng paglingkuran mo siya ng buong puso't kaluluwa, ibig sabihin ng paglingkuran siya ng kaluluwa, hindi lang sa isip, hindi lang emosyon, sabi pa rito, with decision, pati sa pagpapasya. Amen? Dapat pag naglingkod ka sa ibang bagay, pag nagpasya ka, talagang naninindigan ka. Sa paglilingkod sa Diyos, talagang ang desisyon mo, diretsyo. Amen? Kaya lang, pagdating po sa pagpapasya, sa pagsunod sa Diyos, hindi madali. Sa umpisa. Amen? Sa umpisa. Kasi, talagang may mga ilalaban ka. O yung Samaritana, nung magpasya siyang magdesisyon kay Kristo, may iniwan siyang banga. Di ba? Amen? Si Pedro, nang magdesisyon siyang sumunod kay Kristo, iniwan niya ang bangka, yung isda, saka yung lambat. Saka ba natin? Si Eliseo, nang magdesisyon siyang maglingkod at sumunod, maging pareho ni Prophet Elijah, iniwan niya yung baka na pang-araro, tas yung araro, iginatong niya. Sa buhay natin, mayroon talaga tayong iniiwan. Pag gusto mong sumunod sa Diyos, may iiwan ka. Ano bang iiwan mo? Marami mga bagay na maaring humadlang sa pagsunod mo sa Diyos. Amen. Nag-i-enjoy ka sa mundo, pero gusto mo sumunod kay Kristo. Tandaan natin, hindi pwedeng pagsabayin ang pag-i-enjoy sa mundo sa pagsunod kay Kristo. Kasi magkasulat, Romans 12:2. Diba? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Iba ang takbo ng mundo sa takbo ng mga na kay Kristo. Amen? Sabi nun, mag-iba na kayo at magbago na isip. Para natin ating Panginoon. Kaya yun po, yung ibig sabihin ng sa desisyon. Last, dito po tayo magtatapos. Yung una, paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa. Tapos, pinakalas po, sabi po rito, ano pa sabi doon? Italaga ninyo sa Kanya ang iyong sarili. Kumilos na kayo. Itayo ninyo ang kanyang pinto ni Yahweh upang madala ang kaba ng sipan at ang mga kagamitan sa pagtambak sa Kanya. Okay, ang una po, paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa. Pangalawa, sabi po rito, simulan ang pagtatayo ng templo o santuario. Yan. Simulan ang pagtatayo ng templo o santuario. Kunin ko po muna to sa spiritual. Ano ba ang ibig sabihin po? Kasi ito, literal talaga itong sinabi ni David sa mga leader kasi mag-uumpisa talaga silang magtayo ng templo. Nakuha natin? Okay. Pero in spiritual sa buhay natin, ano ibig sabihin bang simulan mo ang pagtatayo ng templo? Sabi po sa Korinto, ang buhay natin, tayo ay templo ng Diyos. Amen? Ibig sabihin ng simulan mo ang pagtatayo ng templo, ibig sabihin doon, sabi baga doon, kaya ang inyong katawan ay hindi na talagang inyo. Sabi doon, kundi sa Diyos, kaya ang katawan ninyo gamitin ninyo sa ikararangal ng Diyos. Ibig sabihin na simulan mo itayo ang templo. Ibig sabihin, pag nagpasya ka na mamuhay sa patnubay ng Diyos, ibig sabihin, simulan mo na magdesisyon na sa buhay mo, anumang mayroon ka, gamitin mo to glorify God. Para parangalan ang ating Diyos. Amen? Naniniwala po ba tayo na lahat ng bagay na mayroon tayo, ang Diyos ang dahilan? Yung hininga natin, yung kamay natin, lahat sa buhay natin. Kaya nga po, sabi po sa Korinto, yung memory verse ni Kuya DJ kasi rin, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, and whatever you do it for the glory of God. Ibig sabihin, kumakain ka man o ininom, ano man ang ginagawa mo, gawin mo sa karangalan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, sa buhay mo, isipin mo, templo ka ng Diyos. Dahil templo ka, gamitin mo ang katawan mo para maparangalan ng Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin ating Panginoon sa bagay mo. Kung sino pang naniniwala ng kamay niya, bigay ng Diyos. So, gamitin mo para parangalan. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Yun. Ibig sabihin, mamuhay para sa karangalan ng Diyos. Okay. Pero ito rin po yung sinasabi ko sa inyo. Nung linggo, na may busiglan na si Lord sa akin. Nung pinito ko ba sa inyo na may sinabi na sa akin si Lord na mag-start na tayo next year. Pero wala pa po akong verse, wala pang word
na binibigay sa akin. Kahapon ko lang ito na-receive. Pakabasa ko, ganda sa ito. Yung sa unahan ang nabasa ko, yung patnubay, binasa ko lang, ayos lang. Tapos inalok sa ito, ito pala yung word ni bukas. Pero pagbasa ko sa baba, nabasa ko, sabi doon, simulan na ninyo na itayo ang templo. Sa akin, ito, ngayon, bata ka lang akong matipres, sabi ko, Lord, hindi madali na gamitin mo ako na mag-lead para i-challenge sila. Pero para sa akin, Lord, ang kailangan ko, word. Kasi kahit pa maraming magsabi sa akin, ang kailangan ko, word. Kasi basta may salita ang Diyos sa akin, ilalaban ko talaga yan ano man ang mangyari. Kahapon na-receive ko, kahit tumatawa, kahit kagabi ako natipid. Sabi ko, Lord, sana gusto kong umiyak. Pero hindi na ako ngayon iiyak. Gusto kong umiyak. Sabi kay Lord, bakit binigyan niya na ako ng word? Kaya sigurado na to. Iwan ko lang kung sasama kayo sa mga kapatiran ko dito. Sasama po ba tayo? Sa pag-pray natin ha, pag-pray natin. Yan, pag-pray natin, paniwalaan natin, ito na yung go signal. Kasi para sa akin, ang importante, sabi nga, nabubuhay tayo sa patnubay. Naalala niyo yung mga Israelita? Pag yung ulap gumalaw, gagalaw sila. Pag huminto, hihinto sila. Pati sa gabi yung haliging apoy, pag huminto, hihinto sila. Pag gumalaw, di ba yung nung hindi gumalaw sila, may mga napahamak. Di ba? Pero nung huminto, tapos huminto sila, alis ang buhay. Pag gumalaw yun, kasabay siya. Ngayon, ito na. Kumbaga sa traffic light, nasa ano na tayo? Nasa green. Di ba? Yan, ito na. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Kaya, umpisa nyo lang pag-pray. Sa May, by May, sisimulan na natin yan. Amen? Amen. Ito sa literal na to. Amen? Pero ang una natin ayusin lagi, yung buhay natin, yung templo spiritual. Tayo. Amen? Mamuhay tayo ng maayos. At ito na rin yung salita sa atin. Go signal ni Lord. Amen? Ito. Ang layunin, sabi sa talata, isa lang na layunin na binanggit, upang madala ang kaba ng tipan at lahat ng kagamitan sa pagsamba. Dito po tayo magtatapos. Sino po kayo dito? Sabi doon, gusto ni Lord na simulan na natin para madala ang kaba ng tipan. Ibig sabihin po ng Ark of Covenant, nagrepresent po siya sa presensya ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin pa rin noon, nasa patnubay pa rin ni Lord. Pero alam niyo po ba na ang kaba ng tipan may 3 laman? Ano ba ang laman ng kaba ng tipan? Ang una, yung sisidlang ginto na may laman na mana. Amen? Amen. Ang pangalawa, na laman ng kaban, yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Naku ba natin? Ipapapiyawan ko lang kwento sa inyo. Ang pangatlo, yung tapyas na bato na kinasusulatan ng utos ng Diyos. Naintindihan? Okay. Papiyawan ko ang kwento. Ano ba yung mana? Yung panahon ng mga Israelita, di ba, nasa disyerto, nag-provide ng Diyos, di ba? Ang ginamit mula sa hamog, pagka umaga mamumulot sila, parang tinapay ang tawag nila. At tinawag nga nilang mana kasi ang ibig sabihin ng mana, sabi nila, ano ito? O sa ibang ano, what is it? Kaya tinawag nila na mana. Amen. Tapos, yung ano naman, tungkol ni Aaron na namulaklak, ito naman ang kwento nito, yung nagreklamo yung lahat ng mga leader. Sabi nila, ba't si Aaron lang ba ang pinili? Kami rin, pinili naman kami ng Diyos. Nagreklamo sila, kaya sabi ni Lord, pumili ka sa 12 tribo ng Israel, pumili ka ng mga pinuno, magdala sila mga tungkod dalhin sa aking templo. Sabi, ang mamulaklak, yun ang pinili ko. Ang namulaklak kong tungkod, kaya Aaron. Kaya wala na silang reklamo. Tapos, yun yung tapyas na mabato, alam natin yung sinulatan ng 10 utos. Ngayon, ano ba ang mga aral doon? Ano ba ang mga spiritual na kahulugan? Yung mana po, ang ibig sabihin ng provision. Sa presensya ng Diyos, there is a provision. Yes. Amen? Pag nasa patnubay ka na Lord, lagi siyang may provision. Amen. Kaya naniniwala ko, malinaw pag inumpisa natin ito, may provision siya. Amen? Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng tungkod na namulaklak? Tungkod nag-represent ng leadership. Naintindihan po? At ang namulaklak, ang ibig sabihin, growth.
At alam niyo ang sabi doon, namulaklak, hindi lang namulaklak, namunga ng almendra. Bakit nagtungan ng rain? Almendra rain. Jeremiah, sabi doon, sabi sa Jeremiah 1:11, sabi ni Lord, hanggang 12, sabi niya, binabantay, tulad ng almendra, ibig sabihin nagbabantay, binabantayan ko ang aking salita hanggang mangyari ito. Diba? Tapos isa pang kahulugan po ng tungkod, yung tawag dito, yung power ni Lord na of resurrection. Na yung tungkod baga na isipin mo pinutol na tungkod, tapos hindi itinanim, paano namulaklak, paano namunga. Ibig sabihin, kahit patay, binuhay. Di ba ganun si Jesus? Kahit mula sa mga patay, muling nabuhay. Kaya naniniwala ko, hindi lang provision ang mararanasan natin, pati paglago. May matinding gagawin ng Diyos. Saka yung kinakalas doon, yung laman, ang ng papisang bato, yung ibig sabihin, yung word. Ito, kailangan natin ito. Yung mana, kailangan natin physical. Amen? Sino pang kumakain dito? Physical. Di ba? Kailangan mo yan. Di ba? Tapos yung tablet, kailangan natin word. Lahat yan nasa presensya ng Diyos. Tapos yung sa gitna niya, yung paglago. Amen? Amen. Kaya sa presensya ng Diyos, may provision. Sa presensya ng Diyos, may paglago. Amen. At sa presensya ng Diyos, nandyan yung salita ng Panginoon. Amen. Sa pong malakas sa palakpak para sa ating buhay ng Diyos. Amen. At sabi doon, lahat ng kagamitan ng pagsamba. Naniwala ko. Lahat ng kailangan natin para sumamba na sa Diyos, ibibigay niya yan. Amen? Amen po ba? Sabi rito, sa presensya ng Diyos, lahat ng kailangan natin ay solve. Para po sa ating pagtatapos, pakinggan niyo po ito. Sa ating buhay, kailangan natin ang tagapatnubay. Kaya sa ating Diyos, huwag tayong hihiwalay. Pagka sa patnubay ng Diyos, tayo namumuhay, mararanasan natin ang kanyang pagsama, magiging mapayapa, matagumpay, at maunlad ang ating buhay.